Pagbati po ng magandang gabi sa bawat isa, sa ating mga tagapanood, mga sumusubaybay dito po sa ating live stream sa Evening Talk with Pastor Rudy. Ang ating po mga dinidiscuss ngayon ay sunod-sunod po by series yung tungkol sa paano mapapakinggan ang tinig ng Diyos. At ngayong gabi po, sa kapakanan po ng ating mga taga-subaybay na minamahal, sa ating po mga followers, at maging sa mga bisita na ngayon lang po nakapanood, nawa kayo po'y mapagpala sa atin pong topic ngayon, sapagkat mahalaga, kung ngayon ay panahon ng technology, mahalaga ang communication, mayroong isang mas lalong mahalaga na communication. At ito po ay ang communication natin sa Panginoon. At ang communication na yan, kailangan madinig ng Diyos ang iyong mga panawagan, ang iyong mga dalangin, at kailangan din naman pong mapakinggan natin ang tugon o ang tinig ng Diyos na hatid para sa atin. Kaya ngayong gabi, tayo po itutunghay sa sunod na episode dito sa How to Hear the Message or the Voice of God. So, ang tinatalakay na po natin ngayon yung mga hindrances, mga hadlang, na ang mga hadlang na ito nagiging dahilan upang hindi po mapakinggan ng tao ang tinig ng Diyos. At dahil hindi po napapakinggan ang tinig ng Diyos, sila po ay nada-divert o napupunta ang atensyon doon sa mga bagay-bagay na hindi kailangan, mga bagay-bagay na napapalayo sila sa Panginoon, mga bagay na hindi sila napapalakas spiritual. Kung kaya, ngayon pong gabi, tatalakayin natin ang ilang mga hindrances upang maiwasan na po natin ang pagkakalayo, maiwasan natin ang hindi pagkaintindi tungkol sa tinig ng ating Panginoon. Ang isang hadlang na malimit na nangyayari sa buhay ng tao, kaya hindi niya po napapakinggan ang tinig ng Diyos, ay ito pong pride. Pride prevents obedience. Dito po sa aklat ng Kawikaan, chapter 29, verse 25, the fear of man bringeth snare. Yan. Ang takot sa tao, may mga tao kasi nakakatakot. At may mga tao din naman na matataktin. Hindi lang sa tao, kundi sa maligno, nalitakot sa mga pangyayari, takot sa COVID, takot maghirap, takot magutom, takot mainitan, takot mapagod, kung ano-anong kinakatakutan. Pero ang isang point po itong fear of man, yung takot ka sa tao, yan po ay isang anyo ng pagmamataas or pride, ang takot sa tao. Dahil ayaw mapahiya, ayaw pong mapintasan, ikinatatakot niya yung mapintasan siya, ikinatatakot niya yung mapahiya siya, ikinatatakot niya yung maghirap siya. Yan po isang anyo ng tinatawag na pride. Yan. Ang pride, maraming kaanyuan yan. Yan yung nagyayabang ang tao, gusto niya nasa taas siya lagi. Reversal po yan. Ang pride, maski yung mababa siya, ayaw niyang mababa kasi nakakahiya. Ano na lang sasabihin ng aking mga kakilala, ngayon mahirap na ako. O hindi nakapasa, ano na lang sasabihin ng ibang tao, ng magulang ko, ng mga pinsan ko, hindi ako nakapasa. O hindi ako natuloy sa isang venture ng negosyo. Yung mga frustration, natitrigger dito ang pride. Hindi lang yung isipin natin ang pride, yung mapagmataas, yung maging abase ka. Ang pride natitrigger dito. So, ang matakot ka sa tao, matakot ka sa kung anong pangyari, yan po isang anyo ng pride. It hinders the voice of God upang hindi po siya makapangusap ng maliwanag sa iyo. Dahil kahit gusto niya nang mangusap, ang isipin mo, yung sarili mong opinion, iisipin mo yung mga sasabihin ng ibang tao tungkol sa iyo. Sa halip na yung tinig ng Diyos ang mapakinggan mo, ang maiisip mo, ito ang sasabihin ng mga kaibigan ko. Ito ang sasabihin ng aking office mate. Ito sasabihin ng boss ko. O ito sasabihin ng mga kapartner ko sa negosyo. Ang iniisip mo yung sasabihin nila. Kaya yung tinig ng Diyos, hindi mo na napapakinggan. And in short, ang ibig sabihin, ang isang umahadlang para di mo mapakinggan ang tinig ng Diyos, pride, pagmamataas. Okay? So iwasan po natin yung ganyan. The fear of man, bring it a snare. Yan, ang dadala po ng silo, ang takot sa tao. Mayroon pang pangalawa na nagiging dahilan na hindi po natin mapakinggan ang tinig ng Diyos.
Ang pangalawang yan, tinatawag pong preconception. Ang preconception, it hinders obedience. Yung iniisip mo yung bagay-bagay na akala ko ganito ang mangyayari. Akala ko pa naman ganito. Yan yung mayroon kang advanced na kaisipan, advanced expectation, advanced na kinikreate sa isip mo na pagpunta ko doon, ang aking inaasahan, aalagaan kaming masyado, aasikasuhin kaming masyado. O sa biyahe pa lang, ang inaasahan ko, komportable ang sasakyan. Mayroon kang kaagad na iniisip na hindi pa man nangyayari, yari na sa isipan mo. Yung preconception, isang uri ng hadlang upang di mo mapakinggan ang Diyos. Lalo may mga Kristyano din, nang inisip lang lagi, pagka Kristyano, hindi maghihirap. Pag mga Kristyano, dapat laging sagana. Dahil, alam mo naman, anak kami ng hari. Alam mo naman, ang Diyos mapagpala. Alam mo naman, ang Diyos makapangyarihan. Kaya ako bilang isang Kristyano, ang preconception niya, hindi ako magdaranas ng paghihirap. Lagi akong sagana, lagi akong nasa taas. Dahil ang sabi sa Deuteronomy 28, you will be the head always. Hindi magiging mababa. Yung mga preconceptions na ganyan, yan ay isang sitwasyon na hindi na makapangusap sa iyo. Hindi mo na madinig ang tinig ng Panginoon tungkol sa sinasabi niya sa iyo. Okay? Yung preconception. Mayroon isang kasaysayan sa Biblia na mayroon siyang preconception. Expectation of the things na hindi pa nangyayari. Sina Aman, halos dahil sa kanyang preconception, muntik nang hindi niya ma-receive ang blessing na kanyang hinihingi. Sina Aman kasi isang general, pero mayroon siyang ketong. Habang siya pinapahirapan ng ketong, mayroong isang lingkod na babae na nagsabi sa kanya, "Boss," sabi niya, "mayroon akong alam na isang lingkod ng Diyos na makapangyarihan, nagpapagaling siya sa mga may sakit. Kahit anong sakit, kaya niyang pagalingin." Di na-intriga itong general. Sabi niya, "Saan yun?" Dahil gusto niyang gumaling, inusyoso niya kung sino yung taong lingkod ng Diyos na nagpapagaling sa anumang uri ng sakit. In short, naalaman niya, ngayon ay si Propeta Eliseo, si Elisha. Kaya nagpasama siya doon. Siyempre, general siya, nang pumunta siya doon, may mga tauhan siyang kasama at may mga pera siyang dala. Ang expectation niya, pagdating doon, i-entertain siyang husto kasi general siya. Di po ba? Mayroon siyang pride. Kumbaga doon sa isang point natin, mayroon siyang pride. At yung kanyang preconception, dahil siya po isang mataas na tao, ini-expect niya na pagdating niya doon, ay i-entertain siya at aasikasuhin siya at lahat magaganda yung kanyang iniisip. Dito sa 2 Kings chapter 5, verse 10, "But Elisha sent a messenger to him with his message, 'Go and wash yourself 7 times in Jordan River, and your skin will be restored, and you will be healed of your leprosy.'" Yan. Nang nalaman ni Eliseo na itong si General Naaman ay padating at hinahanap siya dahil gustong gumaling sa kanyang ketong. Nalaman ito ni Eliseo. Pero sa halip na puntahan niya si General Naaman, mali sa expectation, dito sa iniisip ng general. Dahil nagsugo lang, but Elisha sent a messenger unto him. Sa halip na si Eliseo ang pumunta doon kay Naaman, sinugo niya lang yung kanyang alalay. Hindi siya pumunta. Sinugo niya lang ang kanyang alalay. Sabihin mo, ganito gawin mo, General Naaman. Ganito gawin mo, ha? Pumunta ka sa ilog ng Jordan. Lumublog ka doon 7 times. Ang 7 lublob mo, gagaling ka na sa iyong ketong. Yan po ang bilin. But Naaman became angry and stalked away
I thought, ito pong word na I thought he would certainly come out to meet me, he said. I expected him to wave his hand over the leprosy and call on the name of the Lord his God and heal me. Yan po ang expectation niya. Kaya nang nalaman ni General Naaman, hindi ito si Eliseo. Nagalit siya. Naaman became angry dahil sa kanya pong preconception. Nasabi niya, akala ko pa naman, uuunat ni Eliseo ang kanyang kamay patungo sa akin at ako'y ipapanalangin sa kanyang Diyos. At ako'y gagaling sa aking keto. Pero hindi pala. Hindi pala. Yung kanyang preconception ay salungat sa kanyang naranasan. Dahil iba ang response ni Eliseo. Alalay niya lang ang pinapunta at nagbilin lang. Kaya ang ginawa ni Naaman, paalis na. Nagdadabog, galit, paalis. Pero doon sa unahan, kinausap siya ng kanyang tauhan. Sabi ng kanyang tauhan, Boss, ba't di kaya natin, di mo kaya sundin ang sinabi ng propeta? Wala namang mawawala sa iyo kung sundin mo yung sinabi ng propeta. Ay kaysa ganyan, may ketong ka. At habang pinayuhan siya ng kanyang tauhan, nag-isip-isip ang general. Sabi ng general, oo nga, masubukan nga na lang, sige, subukan na lang natin. Pero iba kasi ang aking expectation. Kaya sabi niya, I thought he would certainly come to meet me, pero hindi niya ako kinatagpo. Pero hindi ba, masubukan. Bumalik. At lumublob doon sa Jordan River. Pag lublob, first lublob, walang nangyari. Pangalawang lublob, wala pa rin nangyari. Hanggang 5 lublob, wala pa rin nangyari. Nagreklamo na naman. Wala naman nangyayari, naka-5 lublob na ako. Sabi ng kanyang tauhan, sige pa boss, once more. Galit na. Kasi mayroon siyang preconception. Mayroon siyang ini-expect na iba kaysa mangyayari para sa kanya. Pero, salamat dahil ang advice ng iba, lalo ang mga close friends mo, nakakatulong. Sa dami daw ng counselor, ang isang plano na i-establish. So, ika-6 na lublob, wala pa rin nangyari. Talagang si Naaman, nag-aaburido na. Ngunit sabi ng kanyang kasama, Boss, once na lang, isa na lang. Alam mo yung Jordan River kasi mahirap maglublob doon. Kasi ang Jordan River, ayon sa kasaysayan, ito po ay isa sa pinakamaruming ilog sa lugar na yon. Dahil yung lahat ng mga syudad, lahat ng mga bayan, doon sa taas, lahat ng mga dumi nila, mga agos ng dumi, dumadaloy punta sa Jordan River. Kaya ang Jordan River ay maraming bakterya, maraming germs, maraming dumi, agusan ng mga tangkal ng baboy o ng mga septic tanks, mga nilabahan, mga galing sa ilog-ilog, sa mga kanal-kanal, punta doon sa Jordan River. Kaya pagka tinignan natin yung kalagayan ng ilog na to, madumi. Kaya siguro iba ang kulay, medyo brown ang kulay, medyo marumi talaga ang itsura. Kaya nagdadabog, ayaw ni Naaman na doon ay lumublob. Pero sa pampito, bagamat struggle na siya, pag lublob niya sa pampito, pag angat niya, pag ahon niya, doon nakita ang miraculous healing. Biglang nagbago ang kanyang itsura. Yung mga ketong nagsubside. Ano ang punto? Dahil sa preconception ni General Naaman, muntik na hindi niya makamit ang blessing.
Dahil ang iniisip niya yung kanyang sariling kaisipan na akala niya na nalaman na siya ay darating, sasalubungin siya ni Eliseo, pero hindi. At akala niya, preconcepted sa kanyang isip, itataas ni Eliseo ang kamay sa langit at iuunat patungo sa kanya at sasabihin, pinagagaling kita sa pangalan ng Diyos. Hindi rin ganun. Yung kanyang mga iniisip, lahat kabaliktaran ang nangyari sa kanya. So itong preconception, delikado, na hindi mo mapakinggan ang tinig ng Diyos. Kaya kung ano man ang ating mga iniisip, pag nagtanong tayo sa Panginoon, nagpray tayo, alisin natin yung ating kaisipan na yung gusto natin ang dapat masunod. Pagka dumalangin ka sa Panginoon, i-open mo lang ang iyong tainga sa Panginoon, ang iyong isip, ang iyong puso, at sabihin, Panginoon, magsalita po kayo. Nakikinig po ako. Ano man po ang nais mo, handa po akong makinig. So, ganun, parang si Samuel, nung bata pa. Sabi ni Eli, na saserdote, anak, kapag tumawag sa iyo uli ang tinig, sabihin mo, narito po ako, magsalita po kayo. At nang nagsalita nga uli ang Diyos, yun ang sabi ni Samuel, ito ang sabi niya sa Panginoon, narito po ako, magsalita po kayo. At ang Diyos ay magsasalita. Huwag ka magkakaroon ng preconception na ayon sa iyong expectation dahil ang plano ng Diyos ay higit na mahalaga, higit na mataas, higit na malalim, higit na komprehensibo kaysa iyong iniisip o kaysa sa iyong ini-expect. Iba ang plano ng Diyos. Kaya pagka nagtanong tayo sa Panginoon, may gusto tayo malaman. Halimbawa, nagtatanong kayo, Panginoon, hanggang kailan pa po ba ang COVID-19? Ang akala ko, Panginoon, hanggang next month na lang. After nitong lockdown. Yun pala, every month, magla-lockdown. Every month, MGCQ, another MGCQ. Hanggang kailan yung MGCQ? Yung may mga iniisip ka, na akala ko, Panginoon, 1 month na lang. Ito pala, 6 months na. Magtanong sa Panginoon at makinig. Huwag i-ponsigi, huwag mong iipilit yung iyong preconception, yung iyong expectation na dapat mangyari. Hindi po, huwag nating ipipilit yan, okay? So, yan po ang isa sa iniingatan natin, mga kaibigan, mga kapatid. At ang isa pa, na hadlang, o hindi na ito hadlang, pattern na. God's pattern for your life. Mayroong pattern ang Diyos para sa ating pong buhay. Dito sa aklat ng Hebreo, babasahin ko po sa inyo ang dito sa Hebreo, chapter 8, verse 5. Ito po ang sabi, They serve in a system of worship that is a copy. That is a copy. That is only a copy. A shadow of the real one in heaven. For when Moses was getting ready to build the tabernacle, God gave him this warning. Kung na gumawa ng tabernakulo si Moses, may babalaan Diyos. Be sure that you make everything according to the pattern I have shown you on the mountain. So, kailangan ang pattern ng Diyos. Sundin natin kung ano ang sinabi ng Panginoon. Yan po ang dapat nating sundin. God showed the pattern sa tao kung anong dapat gawin. All things according to the pattern showed unto you. Kung gusto natin mapakinggan ang Diyos, mga kapatid at kaibigan, gusto natin madinig ang tinig ng Panginoon sa ating spiritual na tainga, sa kaimbuturan ng ating puso, we must observe, we must obey the pattern. Yung example na sinabi ng Panginoon, ito po ang dapat nating sundin, dapat po nating tangkilikin, ito ang dapat nating tandaan, bigyan ng pansin. Ito ang pattern na sinasabi ng Diyos.
Hindi pala pwede mayroon kang preconception, hindi pala pwedeng yung gusto mo ang mangyari, hindi pala yung mayroon ka ng organized na plano na hindi na kailangang baguhin. Na kumbaga yung organized plan mo, gusto mo, pilitin ang Diyos. Panginoon, bendisyonan mo na po ito. Hindi na po ito pwedeng baguhin. Ito na po talaga. Ay, hindi po ganon. Maaring ang plano ng Diyos baliktad kaysa doon sa plano mo. Mayroong pattern ang Diyos. At sundin ang pattern na yun. Sa mga episode pong tinalakay natin, andun na yung ilang mga requirements, paano mapapakinggan ang tinig ng Diyos. Ito yung mga hadlang naman para di mo mapakinggan. Sundin natin yung pattern na pinakita ng Panginoon upang sa atin pong pakikinig during our prayer time, during our conversation with God, during our intimacy with God, napapakinggan po natin masyado kung ano talaga ang kalooban ng Diyos, anong sinasabi niya lalo po sa ating panahon ngayon. Mga kapatid at kaibigan, sa pakikinig sa tinig ng Panginoon, be sure, in line tayo sa pattern na binigay ni Lord. Kailangan may malinis na puso, may bukas na isip, handang sumunod. Tandaan natin yung word na pag nakadinig ka, handa kang sumunod. Huwag magreklamo. Si Abraham, nang napakinggan ng Diyos ang tinig na sabi ng Panginoon, ihandog mo sa akin ang iyong bugtong na anak. Sumunod. Kaya ang resulta dahil sumunod, blessing. Blessing upon blessing upon blessing. Sapagkat pagka sumusunod ka, ang Diyos laging mayroong reward sa mga obedient sa kanyang sinasabi. Kaya pag nakakapakinig ka ng Word of God, kayamanan po yan. Kalakasan po yan. Assurance yan. Kapayapaan yan. Dahil natitiyak mo that every step of a righteous man is ordered by God. Bakit? Kasi ordered by God dahil napapakinggan mo kung ano mga dapat mong gawin. Mayroong description na sinasabi ang Diyos according to His pattern. So kailangan may mga pattern. Kung kasi mga hinihiling natin kayo, dapat mayroong pattern na ito ang kalooban ng Panginoon, ito ang gusto niya. So kailangan huwag natin kakalimutan yan. Ano po? Yan. So, may isang simpleng panalangin na makakapulot po tayo ng leksyon sa simpleng panalangin ito na ganito. O Lord, deliver me from disobedience, preconceptions, tradition, and hardness of heart which prevent me from hearing and obeying your voice. Ang mga nabanggit na ito, nagpiprevent para hindi namin mapakinggan ang tinig mo, Panginoon. Lord, deliver us from this disobedient spirit. Pag ginawa po natin yan, mga kapatid, mula ngayon, makakatiyak tayo, may mapapakinggan kang tinig ng Lord. Hindi lamang minsan, sabihin natin every day, sabihin natin every time na nagko-communicate ka, nagko-commune ka sa Lord, mapapakinggan mo ang kanyang spiritual voice na ini-address sa iyong isip, ini-address po sa iyong puso, ini-address po sa iyong pananampalataya, ini-address sa iyong present situation. Because man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God, na lumalabas sa bibig ng Diyos, katugunan sa iyong mga dalangin at mga katanungan at mga request. God is faithful and just, and He loves you, na gusto niya kung anong tanong mo, mayroon siyang sagot. Kung anong request mo, mayroon siyang katugunan. So dapat napapakinggan natin ang tinig, the voice of God. Pagpalain ng Panginoon ang atin pong pagsubaybay sa gabing ito, sa ating pong mga pag-aaral, at i-enjoy nyo po ang resulta sa inyong mga napag-aralan ito. Mananalangin po tayo. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga nakikinig, ang patuloy na sumusubaybay sa evening talk, na every episode, Panginoon, mayroon kaming learning, mayroon kaming natututunan, at naluluwalhati namin ang iyong pangalan. Kung may mga baguhan ka, Panginoon, dalangin namin na tanggapin ka niya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagsisihan ng anumang kasalanan, mula ngayon, ikaw na maghari sa kanyang puso at magpatuloy po siya sa pag-serve sa iyo, Panginoon, at makapakinig din siya ng spiritual voice of God sa kanyang puso.
Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan sa araw-araw. Iligtas mo sa anumang karamdaman ng bawat isa, maging sa panganib ng virus, ng COVID, maging sa mga masasamang loob, maging sa mga anumang mga kamalasan, mga karamdaman o aksidente. Ingatan mo po ang bawat isang nandito sa pangalan ni Jesus. Ang pagpapala mo, Panginoon, ay makamtan ng bawat isa. Salamat po sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. Amen. At mayroon po akong announcement. Again, sa Every Home for Christ Philippines, ang mga nag-nais pong umattend sa online na seminar para po sa mga tatay, sa mga daddies, may ongoing pong mga seminar sa Every Home for Christ. May title pong Be a Better Dad. Kung nais po niyang umattend, mag-chat kayo sa amin upang kayo po maipareserve para sa next batch ng pag-aaral. Ito po'y online at ito po'y libre. Mapagpapala po kayo, sigurado, promise. So mag-chat lang kayo kung gusto niyo pong umattend upang madagdag po kayo sa sunod na batch sa mga a-attend sa seminar na ito ng Every Home for Christ. God bless you for that po. At ang atin pong YouTube channel, sundan nyo at inyo pong i-subscribe sa pangalan po ng Jesus Our Hope International Assemblies, DAIT. Ang atin pong FB, ayun naman pong i-like. At marami na po tayong mga nakasave na mga videos dito po sa ating FB live at dito po sa ating YouTube. Inyo lang pong buksan, puntahan nyo at mapapakinggan nyo po. Pwede kayong kumopya, pwede kayong mag-download. Okay? God bless you all po at pagpalain kayo ng Panginoon. See you sa sunod na episode. God bless you all.